Nais ko rin ibalita na sinisimulan na ng BOC ang proseso upang maipamahagi ang 130 abandonadong container van na balikbayan boxes sa mga nagmamay-ari nito. Tapos na ang paghihintay ng mga pamilyang may kaanak sa ibang bansa na nagpadala ng balikbayan boxes. Simula ngayong araw, ilalabas na ng Bureau of Customs ang libu-libong kahon na matagal nang nakatenga sa kanila. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ibibigay na ito sa mga kinauukulang pamilya ng mga overseas Filipino worker o OFW. Pangako ni PBBM, pipiliting ma-deliver ang mga ito ngayong Disyembre. Ang nangyari po rito ay nagpadala po ang ating OFW ng balikbayan box, inuwi dito sa Pilipinas. Yun naman yung mga nagdala hindi naman binayaran ang mga dapat bayaran dito sa Pilipinas. Kaya nandun nakatiwangwang lang yung mga balikbayan box for almost yung iba magwa 1 year na. Nandun lang sa Bureau of Customs. Ngayon sinimula na natin ang pagbibigay at ipagbabalik. Bukod sa balikbayan boxes, ipinagmalaki rin ng Pangulo ang new and improved NAIA Terminal 3. Kanina nag-ikot at ininspeksyon nito ang mga bagong pasilidad sa paliparan. Isa na rito ang bagong e-gates para sa immigration clearance. Ayon kay Pangulong Marcos, mas mapabibilis na ngayon ang pila sa paliparan. Today's launch of the new immigration e-gates builds on that progress. Passengers can now clear in as little as 20 seconds, not 20 minutes, 20 seconds, with further improvements expected as the system continues to learn and begins to stabilize. Ayon sa General Manager ng new NAIA Infra Corporation na si Angelito Alvarez, ang mga bagong e-gate na ito ay mapapakinabangan ng mga arriving passengers na may hawak ng Philippine passport. Sa arrival, at ikaw ay Filipino national, magagamit mo na yan. Pero sa departure naman, ang initial rollout ay para sa OFW workers. Pero bigyan pa natin ng konting days ang immigration, may fine-tune pa sila, at in the next few days or weeks ay pwede natin i-roll out yan. Sa pag-iikot ni Pangulong Marcos Jr. sa paliparan kasama ang First Lady, napansin niya ang malaking pagbabago sa Terminal 3. Cooling system, malamig na. Lahat ng mapuntahan mo sa airport, komportable ka. Meron na tayong restroom, mga Wi-Fi. We have restored old equipment, enhanced baggage handling, introduced new mobility options. Kabilang rin sa bagong pasilidad ng airport terminal ay ang 2 food halls na bubuksan. Ito ang tinatawag na tambayan at mezzanine food halls na magpapalaki sa dining capacity ng terminal. Mayroon na ring dignitaries lounge na magbibigay ng serbisyo sa mga mahalagang bisita tulad ng mga lider ng ibang bansa. May itinayo na rin dito na medical tourism concierge para sa medical tourism patients. Bukod sa Terminal 3, asahan rin ang pagsasaayos ng ibang mga terminal ng NAIA. These facilities are part of the ongoing improvement across NAIA, with similar work being done in other terminals. Kanina dumating na rin sa bansa ang overseas Filipino worker na nagpakita ng kabayanihan sa gitna na nangyaring sunog sa Hong Kong kamakailan. Mismong si PBBM ang sumalubong kay Rodora Alcaraz sa NAIA kanina. Kinilala ng Pangulo ang pagsagip niya sa alagang sanggol sa malaking sunog sa Hong Kong. Sa kabila ng panganib ng kanyang hinarap ay pinili niyang iligtas ang sanggol na kanyang inaalagaan. Pinapakita nito ang likas na malasakit ng Pilipino sa kanyang kapwa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.